Nagpaliwanag naman ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung paano hindi na napakinabangan ang 2 bilyong piso mula sa Germany na para sana sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Maliit na halaga lang daw ang naipautang mula sa donasyong yan na layon pa naman sanang tumulong sa mga nasalanta na magsimula muli ng kanilang kabuhayan. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Nakatatak na sa kasaysayan ang hagupit ng Super Typhoon Yolanda na nag-iwan ng libu-libong patay at mga nawala ng tahanan. Pero ang dapat sana'y tulong mula sa ibang bansa para mapabilis ang pag-ahon ng mga apektadong lugar, pinupuna ngayon ng Commission on Audit. 2 bilyong piso raw kasi mula sa bansang Germany ang hindi napakinabangan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda base sa inilabas na ulat ng COA. Ayon sa COA report, ang naturang pera ay bahagi ng isang grant mula sa Germany na nirequest ng Department of Finance na gamitin bilang isang credit support fund para sa kanilang reconstruction assistance on Yolanda. Ipamamahagi naman ang perang ito sa loob ng 2 taon sa iba't ibang MFI o microfinance institutions kung saan maaaring mag-loan ang mga maliliit na negosyanteng nasalanta ng bagyo. May 2014 nang i-release ang pondo sa Land Bank of the Philippines ng Program Steering Committee na binubuo ng Department of Finance, DBM o Department of Budget and Management at DSWD o Department of Social Welfare and Development. Pero ayon sa COA, sa kabila ng maagang pag-release ng pondo, hindi raw ito napakinabangan dahil daw sa mahigpit na kondisyong inilatag ng Land Bank para sa mga MFI. Hindi rin daw na-monitor ng maayos ng komite ang status ng pagre-release ng mga loan at naantala rin daw ang pag-amyenda nila ng implementing rules and regulations para rito. Sa loob ng 2 taon, 4 na MFI lang ang naaprobahang mag-avail ng loan. Dagdag pa ng COA, ginawa rin daw itong negosyo ng Land Bank dahil sa paniningil nila ng administrative fees, penalties at matagal na pag-release ng loan sa mga MFI. Paglilinaw naman ng Land Bank, sinunod lang nila ang Program Steering Committee na bumuo raw ng polisiya na tutukoy sa kung sino ang pasok sa criteria na maaaring mag-avail ng loan. Sa 4 na inaprobahang MFI, isa lang daw ang natuloy na mag-avail nito. Ang komite rin daw ang nagtakda na hanggang 2 taon lang ang programang Credit Support Fund. Wala rin daw nirekomendang extension para rito ang komite, kaya sinauli na raw nila ang mahigit 1.8 billion pesos na hawak nilang pondo plus interest mula sa nakuhang loan sa Bureau of Treasury. Hininga naman ng GMA News ng reaksyon ang mga ahensya ng gobyerno na kabilang sa Program Steering Committee. Si dating DSWD Secretary Dinky Soliman, sinabing ang DBM at Department of Finance ang nakatoka sa pag-disburse ng pondo. Sa isang text message naman mula sa Department of Finance, sinabi nitong ang DBM daw o COA ang makakasagot kung bakit hindi napakinabangan ang naturang pondo. Sa isang text message naman ni dating Budget Secretary Butch Abad, ang DFA raw o Department of Foreign Affairs ang makakasagot sa nangyari sa pondo dahil sa kanilang ahensya raw dumaraan lahat ng bilateral funds o pondo mula sa ibang bansa. Ayon naman sa tagapagsalita ng DFA na si Assistant Secretary Charles Jose, bakit daw sa kanila ipinapatanong ng DBM ang tungkol sa pondo, gayong tagatanggap lang sila nito at hindi sila ang naatasang gumamit nito. Victoria Tulad, GMA News.